Ito ang mga kailangan mong bitbitin kapag nagkaroon ng emergency evacuation. Attention, everyone, you have 5 minutes to evacuate. May nangyayaring kaguluhan. May kakatok sa pinto mo. May cellphone na biglang nag-a-alert. May mga breaking news sa balita tungkol sa paparating na panganib. At kadalasan, wala kang isang oras para maghanda. Madalas, ilang minuto lang. Sa mga sandaling iyon, hindi mo na pwedeng isipin na dalhin ang lahat ng gamit mo sa bahay. Hindi mo kayang dalhin ang lahat ng mga damit mo. Hindi mo kayang dalhin ang TV. Hindi mo kayang dalhin ang karamihan sa mga pag-aari mo. Kaya ang tanong ngayon, ano lang ba ang mga gamit na dapat mong dalhin sa loob lamang ng 5 minutes? Dahil kung hindi ka makakaalis kaagad, posibleng hindi ka na makasurvive. Maraming dahilan kung bakit ka kailanganin mong mag-evacuate. Maaaring dahil sa malakas na sunog, bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, o industrial accident. At syempre, kung sakaling magkaroon ng giyera. Kadalasan, ang mga ganitong pangyayari ay dumarating ng biglaan. Minsan, hindi mo pa namamalayan na may panganib na pala hanggang sa maririnig mo na lang ang kumakatok sa pinto o kaya naman ang anunsyo na kailangan ng lumikas para sa kaligtasan ng lahat. Pero hindi ito madaling gawin. Para sa maraming tao, ang bahay ay hindi lang simpleng gusali. Dito matatagpuan ang pang-araw-araw na pangangailangan, mga alaala, mga gamit na pinaghirapan at mga bagay na mahalaga sa buhay. Pero sa oras ng evacuation, may isang napakahalagang realidad. Karamihan sa mga bagay sa bahay ay hindi makakatulong sa survival mo. Ang tunay na mahalaga ay ang mga gamit na makakatulong sa iyo na manatiling buhay, makagalaw at makarating sa ligtas na lugar. Kaya sa oras ng sakuna, huwag magpadala sa emosyon. Ang buhay mo at ang kaligtasan ng pamilya mo ang unang dapat unahin. Kaya mahalagang tandaan ang mga tips na ito, mga gamit na kailangan mong ihanda sa loob lang ng 5 minuto. Number 1. Tubig. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat mong dalhin ay tubig. Ang katawan ng tao ay mabilis na nagkakaproblema kapag kulang sa tubig. Kapag dehydrated ang isang tao, maaaring makaramdam ng panghihina, pagkahilo, at hirap sa pag-iisip ng maayos. Sa gitna ng evacuation, importante na may maayos kang pag-iisip at sapat na lakas para makalakad o makagalaw. Kaya hindi mo kailangang magdala ng maraming tubig. Kahit isang bote ng tubig ay malaking tulong habang papunta ka sa mas ligtas na lugar. Kung sakaling maubusan, maaari ka maghanap ng malinis na mapagkukunan ng tubig sa mga evacuation center, relief stations, o sa mga lugar kung saan nagbibigay ng tulong ang mga otoridad. Number 2. Pagkain. Hindi sigurado kung kailan ka makakakain sa pupuntahan mo kapag may evacuation. Kaya mahalagang may simpleng pagkain na magbibigay sa iyo ng energy. Piliin ang pagkain hindi madaling masira at pwedeng kainin kahit isang kamay lang ang gamit. Halimbawa, chocolate para sa mabilis na energy, biscuits, mani o mixed nuts, energy bars, saging, tinapay, peanut butter sachets, boiled eggs, raisins o ibang dried fruits, canned tuna o sardinas na may easy open lid. Ang ganitong mga pagkain ay praktikal dahil pwede mong kainin kahit habang naglalakad o naghihintay sa susunod na gagawin. Number 3. Sapatos. Maraming tao ang hindi alam to. Pero sa oras ng sakuna, ang matibay na sapatos ay napakahalaga. Sa kalsada kasi, maaaring may basag na salamin na nakakalat, mga piraso ng metal, debris mula sa gusali o mga natumbang istruktura. Kung walang sapat na proteksyon ng paa, mahihirapan kang makapaglakad at kapag hindi ka makalakad ng maayos, mas mahirap makatakbo palayo sa panganib. Kaya kung may pagkakataon, magsuot ng sapatos na matibay bago lumabas. Pero kung wala kang sapatos, magsuot ng anumang pwedeng makapagprotekta sa paa mo. Halimbawa, makapal na medyas na may tsinelas o anumang matibay na footwear. Huwag na huwag kang aalis ng walang sapatos. Number 4. ID at mahalagang dokumento. Sa panahon ng evacuation, mahalaga ang identification. Kapag dumating ka sa evacuation center o checkpoint, maaaring kailanganin mong ipakita kung sino ka. Kaya mainam kung makakapagbitbit ka ng government ID, passport kung mayroon, at ilang mahahalagang papeles tulad ng birth certificate, medical records, o anumang dokumentong maaaring kailanganin para makilala ang iyong pagkakakilanlan. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat. Ang mahalaga ay ang mga pinaka-importanteng dokumento. Number 5. Gamot. Para sa ilang tao, may mga gamot na kailangang inumin araw-araw. Halimbawa,
mga maintenance medicine tulad ng gamot sa blood pressure, inhaler para sa asthma, insulin para sa diabetes, o gamot para sa allergy. Kung wala ang mga ito, maaaring lumala ang kondisyon ng katawan. Lalo na dahil may mga gamot na hindi madaling mahanap o mabili agad sa gitna ng evacuation o sakuna. Hindi ito optional, kundi talagang kailangan para sa survival dahil nakamamatay ang kawalan ng gamot, lalo na sa panahon na magulo ang lahat. Number 6. Cellphone at power bank. Sa modernong panahon, ang cellphone ay isa sa pinakamahalagang kagamitan sa emergency para sa balita, komunikasyon at emergency alerts. Kaya kung may oras, siguraduhin dala ang cellphone at charger. Pero may isang problema. Kapag nawala ng kuryente, mabilis ding malobat ang cellphone. Kaya kung maaari, magdala rin ng power bank o portable battery. Sa ganitong paraan, kahit walang kuryente, mayroon ka pa ring paraan para ma-charge ang iyong cellphone at manatiling konektado sa impormasyon at sa iyong pamilya. Number 7. Mask o pantakip sa ilong at bibig. Sa ilang sakuna, ang hangin ay maaaring mapuno ng usok, alikabok, abo mula sa bulkan o debris mula sa mga nasirang gusali. Kaya mahalaga rin ang mask o kahit simpleng tela na pwedeng pantakip sa ilong at bibig. Hindi nito kayang salain ang lahat ng panganib sa hangin. Pero makakatulong ito para mabawasan ang paglanghap ng alikabok at maliliit na particles habang naglalakad o nag-evacuate. Number 8. Ilaw. Kapag may evacuation, asahan mo na maaaring madilim ang paligid. Maaaring mangyaring evacuation sa gabi at biglang mawala ng kuryente. Kaya mahalagang may flashlight o anumang portable light source. Maaari ring gamitin ang ilaw ng cellphone, kaya nga lang baka naman malobat ang cellphone mo niyan. Ang simpleng ilaw ay malaking tulong para makita ang daan at makagalaw ng mas ligtas sa dilim. Number 9. Whistle at radyo. Isa pang simpleng bagay na maaaring makatulong sa emergency ay whistle at maliit na radyo. Kung sakaling mawala ka sa grupo, matrap sa isang lugar o kailangan mong humingi ng tulong, ang whistle ay maaaring mas madaling marinig kaysa sa pagsigaw. Bukod pa rito, hindi ka agad mapapagod kapag whistle ang ginagamit. Kaya mas madaling makatawag ng pansin ng mga rescuer o ng ibang tao sa paligid kung kailangan mo ng tulong. Kung meron, magdala rin ng radyo na de baterya para makasagap ka ng mahahalagang impormasyon kahit walang kuryente at internet. Number 10. Tools. Sa pag-evacuate at sa pupuntahan mo mismo, kakailanganin mo ng mga tool na makakatulong sa iyo tulad ng maliit na kutsilyo, gunting, screwdriver, hindi naman sa pakikipaglaban pero sa mga simpleng bagay na dapat mong gawin. May mga pagkakataon na kakailanganin mong magbukas ng mga bagay-bagay tulad ng pagkain, magputol ng tali, o mag-ayos ng maliliit na problema tulad ng sirang strap ng bag o nakabuhol na lubid, magbukas ng tornilyo ng radyo o anumang devices. Kapag may tools ka, extension ito ng kamay mo at pinapalakas ang kakayahan mo. Number 11. Bag. Ang lahat ng gamit na ito ay kailangang ilagay sa isang bag na madaling bitbitin. Mas mabuti kung backpack, hindi malaki, hindi mabigat. Ang mahalaga ay kaya mong dalhin to habang naglalakad o tumatakbo kung kinakailangan. Hindi na rin kakailanganin ng mga mamahalin mong bag. Ang importante, ang bag na pinakakomportabling gamitin. Tandaan, kung hindi ka makakatakbo dahil sa mga gamit na ito, wag na wag mong dadalhin. Number 12. Counting cash. Sa panahon ng sakuna, maaaring hindi gumana ang ATM, mawala ng kuryente ang mga tindahan, o hindi gumana ang electronic payment systems. Sa ganitong sitwasyon, ang cash ang maaaring maging tanging paraan para makabili ng pagkain, tubig o transportasyon. Pero tandaan, huwag magdala ng malaking halaga. Sapat na ang counting cash sa maliit na halaga para sa mga agarang pangangailangan habang nag-evacuate. Ngayon naman, ano ang mga bagay na hindi mo na dapat isiping dalhin o balikan kapag may evacuation? Unang-una sa lahat, iwasan ang pagkuha ng mabibigat o hindi critical sa survival tulad ng malalaking appliances, maraming damit, dekorasyon sa bahay, koleksyon o mga gamit para lang sa libangan. Kahit ang maraming alahas o napakaraming gadgets ay hindi rin practical dalhin. Ang mga ganitong bagay ay magpapabigat lang sa bag at magpapabagal sa iyong paglikas. Sa panahong ito, mas nagiging mahalaga ang mabilis na pagkilos kaysa sa halaga ng dala mo. Sa oras ng evacuation, isang bagay na hindi mo dapat pairalin ay ang takot at sobrang emosyon. Mahalaga na manatiling kalmado, lalo na kapag may mga bagay na mahalaga sa iyo pero hindi mo na kayang dalhin.
Kapag pinairal mo ang emosyon, maaaring magtagal ka sa pagdedesisyon. Bumalik ka pa sa loob ng bahay para kumuha ng gamit o mag-alinlangan habang lumalala ang panganib. Sa mga sitwasyon ng sakuna, ang bawat minuto ay mahalaga. Kaya sa oras ng evacuation, ang pinakamahalaga ay ang buhay mo at ang kaligtasan ng pamilya mo. Ang mga gamit ay maaaring palitan o balikan kapag okay na ang lahat. Pero ang oras na nasayang dahil sa pag-aalinlangan ay maaaring maglagay sa iyo sa mas malaking kalbaryo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.